imagine that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. You're the superstar. Cause you're the superstar. Oh Jesus, Jesus, you are the superstar. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Here I am, Lord, waiting for your call. 'Cause this life's nothing without your word by my side. You can use me, Lord. I surrender myself to you. 'Cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak. 'Cause I know I belong
Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you. Try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live.
life is pointless. Our life is meaningless. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Good evening everyone! Welcome sa ating pong General Bible Study. Unang-una po sa lahat, glory to God for this opportunity na muling makasama po kayo sa pag-aaral po ng kanya po mga salita. And of course, a big thank you sa ating pong beloved Bishop Louie and Pastor Norma for their guidance and support in this program and our congregation. So I'm very excited to share to you this message ngayong pong gabing ito. Pero bago po tayo magsimula, like we usually do, mas maganda, simulan po natin ito, ang ating pong gawain na nandun po ang panalangin. Humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin po ang ating pong mga ulo, pikit po natin po ang ating pong mga mata. Lord God, we praise your name, we glorify your name. We thank you for this another opportunity once again to study your word. Lord, pakalinisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Ihanda mo po ito para mapunlaan po ng inyong pong mga aral. Ingatan nyo rin po yung mga kapatid namin na galing sa malalayo, sa trabaho, na baka uwi po ng ligtas sa kanilang tahanan, nang sa gayon ay umabot po sa aming pong pag-aaral. Panginoon, ikaw na po ang siyang magsalita sa aming mga kalagitnaan. At ito po Lord ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So brothers and sisters, last Thursday, we have concluded our series. Kung naalala po ninyo, ang talagang topic natin is the righteousness of the righteous. Natapos na po tayo dyan. Naniniwala po ako, marami po tayo natutunan na mga aral or mga learnings or lessons po rito sa topic na ito. Pero ngayong gabi, we are going to start a new series again. And this is about the parables in the Bible. Now, pag sinabi po nating parables, sa Greek po is parabole. Ibig sabihin po to throw alongside. Meaning, it is a comparison or analogy. Ang mga parables po ay gumagamit din po ng mga earthly stories with heavenly meaning. Bakit? Kasi po to reveal truth to receptive listeners and conceal naman po ito from the hard-hearted. As said in Matthew chapter 13 verses 10 to 13, basahin po natin. And the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" Nagtanong yung mga disciples, "Why do you speak to them?" Bakit ka nangungusap sa kanila ng parabola? He answered and said to them, sabi ng Lord, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it has not been given." Pero sa kanila, hindi ito binigay. "For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore, I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand." So yan po ang dahilan, kaya po siya nagbibigay ng parables ang ating Panginoon. That is why tonight, we are going to talk about the parable of the 10 virgins. Alam niyo po, this is one of the most striking teachings ng ating Panginoon or Jesus ever gave. Patungkol po sa readiness po ito at ganyan po sa responsibilidad. Why? Because ito po ay related unang-una sa Jewish wedding, which is also related to the rapture day. Pangalawa, it is also related to eschatology. In fact, yung pong sa Matthew 25, nagsimula po ang Lord with the word then. Yung salitang then, T-H-E-N, which means na ang Matthew 25 po is the continuation of Matthew 24, na isa pong end time message. Kaya po sa parable na ito ay pag-aaralan po natin yung mga keywords na binabanggit po ng ating Lord para maunawaan po natin ng gusto yung pong mas malalim na kahulugan ng parable na ito. So tayo po ay magsimula sa with the biblical Jewish wedding. So ano po ba ibig sabihin na ito? Ano ba ang biblical Jewish wedding? So mga kapatid, I just want you to know na sa kanila po, sa Jewish wedding po, has no romantic dating in antiquity. Wala sa kanila yan, nung sinaulan nilang panahon. Unang-una, ang marriages po sa kanila were arranged, not discovered. Ibig sabihin, ang kasalan sa kanila ay na pagkakasunduan, hindi po ito basta hinahanap. Ang kasalan or marriages po sa kanila were not discovered sa pamamagitan ng emotional chemistry. Kailangan bagay sila pagdating sa emotion, match na match sila, or yung personal attraction, na-attract ka sa isang tao personally, or yung months of dating, magde-date sila ng mahabang panahon, ilang buwan, minsan nga ilang taon pa. Kung hindi sila po were arranged. Ang mga tatay po ay nakikipag-negotiate po yan on behalf of their sons. At yung mga pamilya naman po, nagkikita-kita po yan, kabilang panig, sa kabilang panig ni babae at ni lalaki, para i-discuss yung mga expectations, yung gusto nilang mangyari. At doon po sila gumagawa ng kasunduan. Ang marriage po sa kanila was not viewed na isa pong private emotional decision. Hindi po. Kung hindi, ito po ay isang public covenantal agreement between households sa magkabilang panig or dalawang panig. Pangalawa, sa kanila po, no dating, no long courtship, no compatibility testing. Wala po yung getting to know each other or yung magliligawan kayo na mahabang panahon bago pa sagutin ni babae ang lalaki, or
wala rin yung mga magde-date kayo, manonood ng sine perhaps. Walang ganon. Kung sa panahon natin, sine, kain sa labas, wala pong ganon. Para malaman kung bagay kayo sa isa't isa. Wala po silang ganon. So ibig sabihin, wala yung konsepto ng compatibility testing or yung emotional courting. At kahit na yung pong long-term romantic build-up, wala pong ganun sa kanila. Yung mahaba muna, kailangan magkakilanlan muna kayo sa isa't isa. Wala pong ganun. Na hindi katulad sa panahon natin, talagang pinatatagal muna, kailangan kilalanin muna maigi para bago kayo mag-asawa o ikasal. Pangatlo, ancient families negotiated marriages like formal covenants. Ano po ibig sabihin? Ang kasal po noon sa kanila ay pinagkakasunduan po ng mga pamilya bilang isang formal na tipan. So, sumusunod po sa structured sequence ang mga kasalan po sa kanila. Katulad po ng mga magulang, i-arrange po nila yung match. Ayusin nila yan kung match, kung bagay talaga sila. Pagkatapos, meron pong formal na betrothal na mangyari o yung formal na pamamanhikan na ginagawa. Pang-apat, the groom did not pursue the girl. Ang mga marriages po were secured through families and agreements. Ibig sabihin, hindi po yung lalaki ang pumipili o nanliligaw sa babaeng kanyang pakakasalan. Kung hindi, ang pamilya po ang siyang pumipili at nakikipagkasundo para po dito. So pagkatapos ng betrothal, doon pa lang po ni groom matatanggap ang bride niya. At nang dahil po dito, hindi po pinupursu ng groom yung bride na katulad ng mga westerns. But rather, he pursues the completion of the covenant. Yun ang hinahabol ni groom matapos yung kasunduan. Panglima, Jesus' audience understood this parable instinctively. We do not. Ibig sabihin, by instinct, nauunawaan po or naiintindihan po lahat ng audience or tagapakinig po ni Kristo po ito. However, tayo po on our end, we must reconstruct it. Kaya po, napakahalaga po ng mga rolyo ng mga virgins. Yung kanila po kasing trabaho was not to witness a love story, hindi po yun. Kung hindi, para mag-participate po sa isang covenantal procession. So sa mundo po kung saan wala or hindi po uso yung dating, yung pong kanilang wedding feast ay sumisimbolo ng public recognition na naselyuhan na po yung kasunduan. Moreover, meron pong matchmakers like Abraham's servant na tinatawag po sa kanila. Ang ginagawa po ng mga ito, katulad po ng kwento po sa Genesis, kung saan ito po si Abraham pinadala si Eleazar para maghanap ng asawa para kay Isaac. So ibig sabihin, hinanapan niya ng kamatch si Isaac. So ang mga matchmakers po often knew the bride's household better than the groom. Madalas po talaga, mas alam talaga ng matchmaker yan. Perhaps siguro kung sino yung nanay, yung tatay, kung ilan na magkakapatid, kung ano yung gusto ni nanay, ni tatay. So baka pati yung profession nila, alam niya, yung mga magulang, alam niya, kaysa sa groom. Tapos ang mga groom naman might not know the exact location, requiring a searching procession. Ibig sabihin, ito po ay upang hindi po kaagad malaman naman ng lalaki yung lugar kung nasaan yung babae. Kaya kailangan niya ngayong hanapin ito sa pamamagitan naman ng prosesyon. And also, ang mga weddings po involve travel, yung sorpresa or surprise arrival na tinatawag at gayon din po yung public announcement. Kasama talaga sa kanila po yan, yung paglalakbay na malalayo, yung walang pasabi na darating, sa madaling sabi, mga biglaan. At kasama rin po rito yung inaanunsyo sa publiko. Kaya po, this explains kung bakit yung pong groom po sa Matthew 25 verse 5, delays, ang sabi. However, at this moment, allow me to give you some biblical examples naman na nagpapakita na wala pong romantic dating in antiquity po sa kanila. At ang mga marriage po ay nagsimula with betrothal or yung pong engagement covenant, hindi po sa courtship. First is Isaac and Rebekah. Ito po yung isa pong marriage arranged by families. Sa Genesis 24 po, kung mapapansin po ninyo, ito pong servant ni Abraham. Hindi po si Isaac, take note, chose Rebekah ang pumili kay Rebekah.
Kung pag-aaralan natin maigi sa kwento nito, wala pong nangyaring dating kay Isaac at Rebecca. Hindi po sila nag-date. Na hindi po katulad po sa panahon natin. Yayayain ka lumabas, i-chat ka, i-text ka, kain tayo, nood tayong sine, punta tayo sa mall. So sa kanilang dalawa, walang nangyaring ganon. Hindi po siya niligawan po ni Isaac, and most of all, he never pursued her romantically. So to prove this, we can read these details. Una-una, si Abraham po ay nagpadala po ng servant. He sends his servant sa Genesis 24 verses 2 to 4. Pangalawa, ito po si Rebecca is chosen before Isaac ever sees her. So ibig sabihin, pinili muna si Rebecca bago po siya makita ni Isaac na mababasa natin sa Genesis 24 verses 16 to 21. Pangatlo, si Rebecca naman agrees to enter the covenant without seeing Isaac. So pumayag na siya na makikipapasok siya sa kasunduan na kahit hindi pa niya nakikita si Isaac. Ito po'y mababasa naman natin sa Genesis 24:58. And finally, pang-apat, Isaac marries her the day she arrives. Doon siya pinakasalan ni Isaac kung kailan siya dumating. So lumilitaw, doon pa lang po sila nagkita. Kaya po sa Genesis 24:67, ang sabi rito, then Isaac brought her into his mother Sarah's tent. And he took Rebekah and she became his wife. And he loved her, so Isaac was comforted after his mother's death. So ito po ang malinaw po na biblical example ng marriage na wala pong dating. Kung hindi, ito po'y isa pong covenant arrangement only. Now, punta naman tayo sa pangalawang kwento or sa kasalan kay Jacob at saka kay Leah at kay Rachel. Yung marriages po sa kanila, negotiated by contract naman po ang nangyari. Kasi po sa Genesis 29:18 to 28, dito po, kung babasahin po natin, hindi po dinate ni Jacob si Rachel. Wala pong gano'n na nangyari. Instead, he negotiated with Laban for her hand. Nakipag-usap siya, ninegotiate ni Jacob na makuha niya yung kamay ni Rachel. Yan mababasa po natin sa Genesis 29:18. At ito naman si Laban, in-arrange naman yung marriage legally na matatagpuan natin sa Genesis 29 verse 19. And yung pong kasalan po na structure allowed Laban naman to substitute Leah. Na bababasa natin sa Genesis 29:23 to 25. Ito po ang nangyari. Now it came to pass in the evening that he took Leah his daughter and brought her to Jacob. And he went into her. And Laban gave his maid Zilpah to his daughter Leah as a maid. So it came to pass in the morning that behold, it was Leah. Ayun, si Leah pala. And he said to Laban, sabi ni Jacob kay Laban, what is this you have done to me? Anong ginawa mo sa akin? Was it not for Rachel that I serve you? Hindi ba kaya ako naglingkod sa iyo dahil gusto ko or hinihingi ko yung kamay ni Rachel? Why then have you deceived me? Bakit mo ako dinaya? So, ibig sabihin, ito po'y nagpapatunay ng family-controlled marriage. Ito po'y nagpapakita na ang marriage mo sa kanila was a contractual agreement. Hindi po ito resulta ng ligawan. Pangatlo, yung tungkol naman kay Joseph at kay Mary. Ito po ay halimbawa po ng isang betrothed couple bound by law. Kung babasahin po natin ng Matthew chapter 1 verses 18 to 25, yung kwento po nila. Dito po sa mga talatang ito, sina Joseph at Mary po were betrothed na isa pong legally binding covenant. So before living together, bakit ko po sinabi? Because si Joseph po is called Mary's husband while only betrothed na matatagpuan naman po natin yan sa Matthew chapter 1 verse 19. Kaya po, yung po breaking a betrothal required a divorce. At wala po tayong makikitang record or mababasang record ng dating po or ligawan po nila. So sumunod po yung kanilang marriage sa Jewish covenant structure. Hindi po sa romantic development. Pangapat, tignan naman natin yung kwento ni Boaz at ni Ruth. So ito naman po yung tinatawag na marriage through legal redemption, not dating. Kaya po sa Ruth chapter 3 at saka chapter 4, mababasa po natin dito, si Ruth po did not date Boaz. Hindi po sila nag-date.
Kundi ang ginawa niya, she invoked levirate redemption laws. Yun po ang ginawa niya. At si Boaz, dineclare naman that there is a closer redeemer na mababasa natin sa Ruth chapter 3 verse 12. So we can also read na ito po si Boaz meets the elders at the gate sa Ruth chapter 4 verses 1 and 2. So hindi lang po yan. The nearer kinsman must first decline sa Ruth chapter 4 verse 6. Kaya po, only then ito pong si Boaz can claim Ruth. Na ayon po sa Ruth chapter 4 verse 10, basahin natin. Moreover, Ruth the Moabitess, the widow of Malon, I have acquired as my wife to perpetuate the name of the dead through his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren and from his position at the gate. You are witnesses this day. So sa madalit sabi, ito po yung isa pong legal covenantal redemption. Hindi po ito isang romantic courtship or ligawan. Panglima, si Samson. Yung kanya pong magulang, arranged according to custom. Sa Judges chapter 14 verses 1 to 3. Kahit na gustong-gusto ni Samson, ang isang Philistine woman, sumunod pa rin po yung kasalan sa mga ancient norms. Ang sinasabi ni Samson, or ang sabi ni Samson, get her for me. Kunin nyo para sa akin siya. Sa Judges 14 verse 2. At yung kanya naman po magulang, function as negotiators. Kasi po sa Judges 14:3, let's read it. Then his father and mother said to him, sabi sa kanya, is there no woman among the daughters of your brethren or among all my people that you must go and get a wife from the uncircumcised Philistines? Wala ka na ba makitang ibang babae? At kaya dito ka na lang kukuha, sa mga Philistines ka na lang kukuha na mapapangasawa mo. And Samson said to his father, get her for me, for she pleases me well. Yun ang sabi ni Samson. So ibig sabihin, ang pamilya po ng lalaki ang kailangan gumawa po ng arrangement with her parents, doon naman po sa magulang ng babae. Kahit na yung kagustuhan ni Samson ay hindi po binaypas yung pong family-based contractual structure. Now furthermore, have you ever noticed bakit po ba sa gabi ginagawa po ang mga Jewish weddings, or bakit po sa gabi po ito nagaganap? So para maintindihan po natin maigi itong parable po na ito. Una-una, the evening was chosen because the cooler temperatures po made celebrations pleasant after the brutal Middle Eastern heat. So para yung mga kapistahan, yung mga sayawan, kantahan, yung prosesyon ay maaaring tumagal po ng mahabang oras mo yan without exhaustion. Kasi nga po, alam naman natin, mainit sa Middle East talaga. So kaya ginagawa po nila yan sa gabi na yan. Pangalawa, bakit gabi? Ang mga Jewish weddings. Kasi po, ang mga weddings po sa kanila happen after sunset for privacy and security. Why? Kasi po yung mga ancient villages po sa kanila, masyadong crowded, maraming tao sa mga kalsada po sa kanila. Dahil nandun yung mga merchants, mga nagtitinda, yung mga travelers, at yung mga laborers. So sa madalit sabi, maraming tao. Nagbebentahan sila. So medyo nagkalat ang mga tao. Pero sa gabi, yun lang po mga invited guests lang po, and yung pong kapamilya or family ang nananatili lang po na nasa labas. Na nagpapahintulot naman sa prosesyon ng groom na ayon po sa Matthew 25 verse 6. Now pangatlo, bakit sa gabi po ginagawa? Yung pong darkness ensure that the herald's cry, o yun daw sigaw po ng tagapagpahayag, carried powerfully through the quiet streets. Dahil nga po madilim, mas malakas at mas malinaw po na naririnig po yung sigaw po ng tagapagpahayag sa tahimik na mga kalye. Since tahimik, mas madali pong marinig po yun. So doon lang po sa setting ng gabi, makakalikha po ng isang dramatic na tensyon na gusto ng ating Panginoon. Kaya po, biglang nawawasak po ang katahimikan ng isang prophetic na pagsigaw. Pag nagsalita na, yung tagapagpahayag nila,
Sisigaw na siya. Pang-apat, bakit po sa gabi? Kasi po ang weddings po were held at night so that torches could transform the entire village into a spectacle of firelight. So para yung mga sulo ay pwede po maging napakagandang apoy na ilaw kasi maganda pong tignan po yan sa gabi. Para nagsasayaw po yan eh. Kasi po yung isang prosesyon po na wala po mga torches ay magiging meaningless po sa araw. Pero sa gabi, nagpo-form po yan or lumilikha po yan ng nagbabagang apoy mula po sa mga torch na yan ng isang visible river of light. Kaya maganda po siya tignan talaga sa gabi. This is why the virgins' failure to bring oil, so hindi nila nagdala ng oil, na sinabi sa Matthew 25 verse 3, is catastrophic. Why? Dahil yung pong buong layunin po ng kanilang gagawin ay nakadepende po sa mga apoy. At nawawala po yung lahat ng puwersa ng parable pag wala po yung nighttime setting. As fire shines brightest in the dark, so does genuine faith. Now, punta naman tayo sa panglima. Bakit po sa gabi nila ginagawa? Jesus chose nighttime. Bakit? Because darkness symbolizes the final age. Isa pong world, spirituals asleep and unprepared. So brothers and sisters, yung pong pagdating po ng bridegroom sa dilim ay nagpapahayag kung na kanino po yung oil and who does not. So ibig sabihin, in-expose po nung gabi yung totoong pagiging handa po nila. Kaya po ang sabi po sa Matthew 25 verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. Nung bumili sila, biglang dumating yung bridegroom. And those who were ready went in. Yung mga handa pumasok sa loob. With him to the wedding. And the door was shut. Ang sabi po, and those who were ready went in with him. And the door was shut. So ibig sabihin, yung pong kadiliman po sa labas po ay nagiging realm po ng mga tao who were not ready. Why? Kasi po, ang gabi po ay hindi po isang incidental detail. Kung hindi, ito po isang theological stage or entablado upon which tumayo po yung buong parable. Now, sa pagkakataon pong ito, kung kanina po we have discussed about the Jewish cultural wedding followed by why weddings happens at night, ngayon naman we are going to talk about the word lamp. Mga kapatid, yung pong salitang lamp ay binanggit po sa mga English translations ng Bible sa Matthew 25 verse 1. However, sa Greek po, at ayon din po sa Jewish culture wedding, ang ginamit po nilang salita is torch. Ay hindi po yung salitang lamp ang ginamit. So hindi ko po sinasabi na mali po yung salitang lamp, as long as ang binibigyan din po dito ay yung pong ilaw na nasa lampara at yung pong oil. However, ito pong mga torches na ito had a unique function. Hindi po tumatagal ang apoy po nila ng liwanag unless patuloy po itong lalagyan ng oil or pure olive oil pag ito'y patuloy na i-replenish. Kasi nauubos po yung oil po niyan. Habang nag-aapoy po yan, kumukunti ang oil. So ang gagawin mo, maglalagay ka na maglalagay. Magsasalin na magsasalin. At ang isang torch po ay mag-aapoy for about 15 to 20 minutes. Ganun po itatagal. Pero pag wala po yung fresh oil, ito po ay mabilis na mawawala at unti-unti mamamatay po ito hanggang sa maging usok na lang na itim po ito. Kaya po dumidilim po yung paligid. Kaya po sa Matthew 25 verse 8, ang sabi rito, our torches are going out. So kung mapupuna po ninyo, nasa present tense. Yung pagkakasabi ng our torches are going out, ang sabi. So meaning to say, ito po ay nagpapakita ng ongoing collapse or pagbagsak ng isang visible flame, yung nakikitang apoy, dahil yung pong inner supply ay wala ng laman. Kaya po, naging biktima po ngayon ng gulat at sorpresa yung mga foolish virgins. Nagulat po sila. So sila po'y naging biktima ng negligence or kapabayaan. Bakit? Kasi po iniisip nila na sapat na po yung apoy ng torch nila
para umabot sa kahabaan po ng gabi. Now apparently, ano naman ngayon ang ibig sabihin ng torch sa ancient world? Unang-una, it is a public symbol of honor. Pag sinabi pong torch sa kanila sa ancient world. So ibig sabihin, kung ang torch mo ay sumimbolo ng ilaw, sa atin naman po mga Kristiyano, ang pagiging ilaw ay sumisimbolo naman po ng honor para po sa Diyos at para sa atin na tulad ng torch na may ilaw. Pangalawa, ang torch is a public symbol of celebration. Sa atin naman mga Kristiyano, pag tayo po'y parang torch na nag-iilaw, ay hindi po natin alam that it is a public symbol of celebration pala pag tayo po'y nag-iilaw na parang torch. Para saan? For the upcoming rapture day. Pangatlo, ang torch po sa kanila is a public symbol of wedding participation in the wedding procession. So ibig sabihin, pag tayo po ay nag-iilaw katulad ng torch, na katulad sa kanila, ay para na rin po natin pinakikita sa mga tao na kasali po tayo sa wedding procession or sa rapture day. Pangapat, yung pong torch is a public symbol that lit the path for the groom and signaled joyful welcome. So ganun po ang nangyayari po sa kanila, iniilawan po yung lugar o yung dadaanan at ito po yung senyales para sa masayahang pagtanggap or pag-welcome. Gayon din naman tayo mga Kristiyano. Kapag nag-iilaw po tayo katulad po ng torch, para nating iniilawan naman po yung dadaanan naman ng groom na si Jesus Christ on the rapture day. Although in reality, siya po ay pababa at tayo naman po ay pataas. Pero yung po mga binanggit ko po patungkol po sa pag-ilaw po natin ay napakahalaga po para po simbolo ng pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya po sa Matthew 25 verse 1, nung sinabi po ni Jesus Christ, the virgins went out to meet the bridegroom. So this refers to a royal protocol na kung saan sinasalubong ng mga mamamayan yung po mga dignitary with torches, sasalubungin nila. So meaning, yung po mga torches po sa kanila pong wedding ay katulad po ng protocol para sa mga dignitaries kapag sila'y dumarating. Kaya ganun po kahalaga po ang torches po sa wedding. But remember, without oil, yung po mga virgins could not perform their duty. So ibig sabihin, pag wala po yung oil, wala po yung langis, kahit hawak-hawak po nila yung torch, ay wala rin po silang ilaw. At yung pong kadiliman ng torches dahil sa walang oil, kaya walang ilaw, represents failed witness, failed readiness, and failed honor toward the bridegroom. Meaning to say, para po silang walang witness at hindi sila nakahanda, hindi sila nakaredy at walang honor para sa bride ng groom. Hence, a torch without oil is still a torch, but a useless one. Walang silbi, walang saysay. So it produces smoke, not light. Puro usok lang na itim, wala namang liwanag. Kaya po nagbigay po ng warning po ang ating Panginoon that in the last day many will have the form of faith, the appearance of zeal, yung pagiging masigasig nandoon, makikita mo, and the memory of past fire. But without oil, wala yung langis. Pag wala yung langis, their flame will die when the midnight cry sounds. Ibig sabihin, pag dumating po yung araw ng rapture day at wala kang ilaw, nasa madilim ka dahil hindi ka nakasama sa kasalan because you were left behind. At yan po ang aabutin po ng lahat na maiiwanan sa kasalan or sa rapture day. Sa makatuwid, ganun po kahalaga po ang oil or Holy Spirit sa ating po mga believers bilang torch para sa rapture day. So yung pong katawan po natin ang pinaka-torch. At sa loob naman po natin, our inner man is the Holy Spirit na nagsisilbi pong oil para mag-ilaw po tayo sa mga tao. At ito po ang itsura po ng torch po sa kanila. Kung titignan po natin, ayan po, malalaki po talaga siya. Andun sa ibabaw, meron pong apoy. Now, talking about torch na ginamit po nila sa kasalan, ito naman po yung itsura ng ancient Jewish wedding procession sa kanila. Unang-una, mapapansin nyo, sa kaliwa po nila, the cantor, ibig sabihin taga-kanta.
Sa kanan yung rabbi, yung magkakasal. So after them, or nasa harapan nila, is yung grandfather ng bride. Sa kanan naman is yung grandmother ng bride. Pagkatapos naman ng grandmother ng bride, followed by the grandfather sa left and grandmother naman ng groom. Pagkatapos naman ng grandfather and grandmother ng groom, susunod naman yung mga ushers. Pagkatapos naman ng mga ushers, comes the best man. Makikita po ninyo yan. Then pagkatapos naman ng best man, eto naman, papasok naman yung tatay ng groom at saka yung nanay ng groom at sa gitna nila, nandun naman yung groom. Pagkatapos naman ng grupong ito, sa kaliwa yung father, sa kabila sa kanan yung mother, nasa gitna yung groom, nasa likod naman nila yung mga bridesmaid, susunod. Pagkatapos ng bridesmaid, pasok naman yung maid of honor, at pagkatapos po ng maid of honor, ayun na po ang bandang sa huli. Ang katabi naman po, nasa likod naman po ng maid of honor is yung tatay sa kaliwa ng bride at yung nanay sa kanan ng bride. At sa gitna nila, ni father at ni mother, ay nandun naman si bride. So yan po yung itsura po ng prosesyon po sa kanila pag nagkakasal na po sila. So meanwhile, let's talk about the Old Testament torch passages. Yung po mga malalaking sulo. Una-una sa Genesis chapter 15 verse 17. Ang sabi po, a smoking fire pot and a flaming torch passed between the pieces. So dito po, ang Diyos po appears as a flaming torch. So ang pinaka-konteksto po nito is covenant making at divine presence. So ibig sabihin, nagkaroon po ng kasunduan at nandun po yung sa harapan po ng presensya po ng Diyos. Pangalawa, sa Exodus 20 verse 18, ang sabi, they saw the thunder and lightning and the torches. Nakita daw nila. So ito naman po yung torches at Sinai, sa Mount Sinai. Ang context, God's terrifying glory at the mountain. While third, sa Judges chapter 7 verse 16 at saka sa verse 20. Dito po si Gideon po ay nilagay po yung mga torches sa loob po ng mga jars sa sisidlan. So ibig sabihin, this is Gideon's 300 torches. So ang pinaka-context po nito, kung pag-aaralan po natin, yung pong surprise attack requiring bright flames. Ibig sabihin, biglaan po yung paglusong po, kaya po kailangan nila ng malalakas na ilaw ng apoy. Pangapat, sa Judges 15 verses 4 to 5. Dito naman po si Samson tied torches sa mga buntot ng mga fox. So, he sets foxes with torches, sa madalit sabi ni Samson. Ang pinaka-context, destructive fire, not small lamps. Meaning, hindi po ito mga maliliit na lampara, kundi ito po yung mga malalakas na torch na nakaka-distract, nakakagulo, kaya niya tinali sa buntot ng mga fox. Panglima, sa Nahum chapter 2 verse 4, ang sabi rito, their chariots race, their torches flash. Meaning, it was torches in chariots. So ang pinaka-context na sinasabi rito, yung pong blazing, fast-moving flames. Talagang mabibilis yan, matutuli yan at naglalagablab ng apoy. Pang-anim, sa Zechariah 12:6, ang sabi ng talata, katulad ng torch in a sheath. Ibig sabihin, Judah, a blazing torch. Ang pinaka-context, symbolic of consuming fire. Now, punta naman po tayo sa New Testament torch passages. Una-una sa Matthew 25 verses 1 to 8, ang sabi po ng talata, kung babasahin po natin, 10 virgins who took their torches. Sa madaling sabi, the virgins' torches. Ang pinaka-konteksto, wedding procession, hindi po household lamps. Ibig sabihin, ito po yung isang prosesyon ng kasalan at hindi po pambahay na lampara. Pangalawa, sa John chapter 18 verse 3, ang sabi, they came with lanterns, torches, and weapons. So ang ibig sabihin po rito, yung po mga torches used at night to arrest Jesus Christ. So yan po yung ginamit nila nung hinuli po nila si Kristo. So kung mapupuna po ninyo, ang context po nito was outdoor nighttime search. Kaya po requires large flames. Kasi nga po, since sa labas po, at gabi po nila hinanap ang ating Panginoon, gabi nila inaresto ang ating Lord, kaya kailangan po nila ng malalakas po na apoy, ng mga torches po nito, kasi nga po madilim sa gabi. Pangatlo,
Sa Revelation chapter 8 verse 10, ang sabi rito, a great star, burning like a torch. So that means a burning torch falls from heaven. Ibig sabihin, naggaling po sa langit. So ang pinaka-context, blazing object, hindi po small lamp. Ibig sabihin, naglalagablab na isang bagay na hindi po isang maliit na lampara na sa langit po nagmula. Now, punta naman po tayo sa salitang lamps. Ito po yung mga indoor small or lamps. Ito po yung mga maliliit na household lamps sa madalit sabi. Sa Old Testament small lamp passages or ner in Hebrew, una-una sa Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet. Ang sabi ng talata. So ang pinaka-context po nito is guidance, indoor symbolism. Ibig sabihin, pang-indoor po ang tinutukoy po rito. Pangalawa, ang sabi sa Proverbs 20 verse 27, the spirit of man is the lamp of the Lord. So ang pinaka-context nito is inner life examination. Meaning yung mismong panloob ng katauhan ng isang tao. Yung panloob po natin, ang sinasabi, ang tinutukoy po rito. Pangatlo, 1 Samuel chapter 3 verse 3. Ang sabi rito, the lamp of God had not yet gone out. So ang context, ang tabernacle lang po near the ark, yung malapit daw po sa arka. On the other hand, yun naman New Testament small lamp passages. Sa Greek po is liknos. First, sa Matthew chapter 5 verse 15. Ang sabi rito, no one lights a lamp and puts it under a basket. So ang pinaka-context po nito mga kapatid is a small indoor lamp. O yung maliit lang po na pang-indoor, panloob lang po na lampara. Pangalawa, sa Luke chapter 8 verse 16 at sa Luke 11:33, same idea po. Small lampstand din po ang tinutukoy. While pangatlo, sa John chapter 5 verse 35, he was a burning and shining lamp. So ang pinaka-context, metaphorical encouragement. At ang pang-apat, sa Revelation chapter 2 verse 5, I will remove your lampstand. So ang context po nito, church witness naman. So ibig sabihin, sila po yung magwi-witness. And lastly, pang-lima, sa Revelation 18:23, no lamp will shine in you. So ang pinaka-context, final darkness of Babylon. So ibig sabihin, puro dilim na lang ang aabutin nila sa dulo. Sa madaling sabi, ito po yung iba't ibang meaning or kahulugan po ng lampo sa Bible. So at this moment, mga kapatid, dito po natin puputulin for the meantime, mga ating pong pag-aaral. Ito po yung first part ng Parable of the 10 Virgins. So alam ko po, nakita po natin kung gaano po kalalim ang ibig sabihin po ng Jewish wedding po sa kanila. Naalaman din natin ang ibig sabihin ng torch at ang lamp po at ganyan din yung pagkakaiba nito sa Old and New Testament. In which I know that we have learned a lot from this parable. Pero next week, wag po kayong mawawala, wag po kayong mag-a-absent dahil itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. But for the meantime, tayo po muna yung magpasalamat po sa ating Panginoon. Yuko natin na ating pumaulo, tayo po yung manalangin. Ama banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyo po mga salita, amin po napag-aralan tungkol po sa Parable of the 10 Virgins. Ngayon po, itinuro po sa amin na ang sumisimbolo po ng langis bilang Holy Spirit, ang kahalagan po nito upang kami po ay magliwanag at kung bakit kailangan namin manatiling nagliliwanag, Panginoon. Tulungan mo kami to always make sure na laging puno ang aming torch upang hindi po mamatay ang aming ilaw. Guide us and help us discern the status of our spirituality. Tulungan mo po kami na laging magliwanag, maging kapakipakinabang na sulo para sa iyo pong kaharian. Muli sa iyo po lahat ng kadakilan at kapurihan. All this is we ask in Jesus' name. Amen. Glory to God, we are blessed dahil umpisa pa lang po ng ating pong bagong pag-aaral. Marami na po tayong bagong natutunan na naniniwala po kayo nagbigay po ng liwanag po sa ating pong mga kaisipan. Kaya naman po, sa lahat naman po ng ating pong mga first-time viewers, ngayon po inalaman po natin ang kahalagahan po ng ating pong kahandaan. At kung bakit kailangan po na manatili po yung ating pong ilaw or yung ating pong mga torches na dapat ito yung nagliliwanag, nag-aapoy. Perhaps you might be asking, paano ako mag-iilaw sa aking pamilya, sa mga nakakasama ko, or kung di kaya tinatanong mo sa sarili mo, paano kung iilawan ng aking buhay?
Paano naman kung ako mismo ang nadidiliman? Alam niyo po, the salvation from God can be the light that will make your life brighten through His grace and miracle. Ngunit, kailangan nito ng langis. Gaya po ng sulo, at ang langis po na ito ay para mapanatili po nagliliwanag ang ilaw na nagmumula po sa pagtanggap po sa ating Panginoon through the gospel of salvation. Now, please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. Pag sinabing salvation, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ang sabi po rito, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also I received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." Sa madaling sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung po death of Christ, burial of Jesus Christ, at yung po resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala at nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time must come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kasi po ang gospel po ng ating Panginoon, hindi po tayo matatapos sa believing. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi ito po'y sinusunod. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, "Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ." Ulitin ko ang sabi, malinaw, "Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Kaya naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Pakiramdam mo, napakarumi mong tao. Pero alam niyo po, hindi yan ang tinitignan ng Panginoon. At tinitignan ng Panginoon yung ating pong taos-puso, ang pagsisisi, our genuine repentance. Believe me, my friend, kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as andun yung taos-puso na pagsisisi, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung pong death to sin. And that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin naman natin po mga kasalanan through repentance. Second, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing natin ang ating po mga kasalanan through water baptism. Ang sabi ko sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magbuli after 3 days. So sa madalit sabi, tayo mababago na po, papasok po yung transformation, yung ating po regeneration na matatagpuan po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Perhaps bad habits, bad attitudes, mga vices. Minsan, binipilit natin magbago. 1, 2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Magbabago ka ulit, babalik ka na naman sa dati. Paulit-ulit, pabalik-balik. Ayaw ka magbago ng lubusan. Bakit po? Kasi po, sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome
all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first time viewers, pwede po pa na itaas natin natin pong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko natin na ating pong mga ulo. Pikit po natin na ating pong mga mata. And please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun po yung taos puso, tayo humihingi ng tawad sa ating Panginoon, nagsisisi po ng ating mga kasalanan while mentioning this prayer. So please repeat after me. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong karaan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So once again, thank you for joining us tonight and praying na tumimo po sa bawat isa po sa atin yung lesson po ngayong gabi. Samahan niyo po kami muli next week, same time, same channel, as we are going to further discuss yung pong second part po ng Parable of the 10 Virgins. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Sa lahat ng may mga malubang sakit, na sinasabi, wala nang lunas. Lapit ka sa Panginoon, wala nang posible sa Kanya. Pagagalingin ka niya. Sa lahat ng lubog sa utang, akala mo hindi ka na makakaahon, lapit ka sa Panginoon. Iaahon ka niya.